pinalayas sa ulan, at itinangging apo ang sariling anak. Dahil sa mga pekeng dokumento, dumanas ng matinding pang-aapi si Liana sa kamay ng makapangyarihang si Doña Elvira. Habang si Liana ay nakaluhod sa putikan para sa kaligtasan ng kanyang anak, si Celine naman ay humahalakhak sa loob ng mansyon habang ninanamnam ang tagumpay ng kanyang mga kasinungalingan. Hinding-hindi magiging Devilla ang isang basurang tulad ng anak mo. Ang mapait na bulyaw ni Doña Elvira bago ipinabalibag ang pinto. Ngunit sa isang iglap, bumalik si Liana kasama ang isang hindi matatawarang DNA test na nagpabagsak sa lahat ng pekeng record ni Celine. Tapos na ang pagiging biktima. Tumayo si Liana bilang isang matapang na ina na handang bawiin ang dangal ng kanyang dugo. Kapag ang katotohanan ang siyang sumampal sa iyong karangyaan, sapat ba ang yaman mo para pagtakpan ang iyong kahihiyan? Ang marahan na kalansing ng kubyerto sa plato, ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ng mansyon ng mga Devilla. Para kay Doña Elvira Devilla, ang katahimikang ito ay kasing bigat ng isang pader na bakal. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa nara, isang mesa na kayang maglaman ng 20 bisita. Ngunit ngayong umaga, tulad ng libu-libong umaga, sa nakalipas na 12 taon, mag-isa lang siya. Ang kanyang almusal, isang maliit na bahagi ng continental breakfast na inihanda ng kanyang personal na chef, ay halos hindi nagagalaw. Perpekto ang kanyang ayos. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang leeg ay napapalibutan ng isang kwintas na perlas. Sa panlabas, siya ang larawan ng kapangyarihan at kontrol, isang reyna sa kanyang palasyo. Ngunit sa loob, ang palasyong ito ay isang mausoleo ng mga alaala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng kape. Ang araw na ito, lagi na lang itong dumarating. Ang araw kung kailan ang lahat ng kanyang pilit na itinatagong sakit ay kumakawala at sumasariwa na parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. 12 taon. 12 taon na ang nakalipas mula nang kunin sa kanya si Mateo, ang kanyang kaisa-isang anak. Tumayo siya at ang kanyang anino ay tila humaba sa sahig na gawa sa marmol. Walang salita. Naglakad siya palabas, kung saan naghihintay na ang kanyang makintab na itim na sasakyan, kasama ang kanyang tapat na driver at bodyguard. Ang destinasyon, tulad ng dati tuwing araw na ito, ay iisa lang, ang Manila Memorial Park. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit tila hindi ito tumatagos sa malamig na aura na bumabalot kay Doña Elvira habang tinatahak niya ang maayos na damuan ng sementeryo. Ang bawat hakbang niya na tinutulungan ng isang eleganteng tungkod na may pilak na hawakan ay may bigat ng isang dekada ng pangungulila. Huminto siya sa harap ng isang lapida na gawa sa puting marmol, simple ngunit elegante. Nakaukit dito ang pangalan, Mateo Devilla. Anak, halos pabulong niyang sabi. Ang boses na kayang magpatigil ng isang board meeting ay naging marupok. Nandito na naman si Mama. Inilapag niya ang isang malaking palumpon ng puting rosas sa paanan ng lapida. Hinaplos niya ang malamig na bato, ang kanyang mga daliring nakasuot, ng mamahaling singsing ay nanginginig ng bahagya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng katatagan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang karagatan ng sakit na hindi maipapakita sa sinuman. Dito, sa harap ng puntod ng kanyang anak, hinahayaan niyang bumagsak ang kanyang depensa, kahit sandali lang. Dito, siya ay hindi ang makapangyarihang Doña Elvira Devilla. Siya ay isang ina lamang na naulila. Habang nakatayo roon, nalulunod sa kanyang sariling kalungkutan, isang maliit na boses ang pumutol sa katahimikan. Ma'am, bili na po kayo ng sampagita, pampabango po sa mga mahal niyo sa buhay. Bahagya siyang lumingon, handa ng itaboy ang kung sino mang nang iistorbo sa kanyang pribadong sandali.
Ngunit ang mga salitang handa niyang sabihin ay natigil sa kanyang lalamunan. Sa harap niya ay isang batang lalaki. Marahil ay nasa 12 taong gulang. Payat ang pangangatawan, nakasuot ng kupas na t-shirt at shorts. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang basket ng mga puting bulaklak ng sampagwita. Ngunit hindi ang kanyang damit o ang kanyang mga bulaklak ang nagpatigil sa mundo ni Doña Elvira. Ito ay ang kanyang mukha. Ang mga matang yon, ang ilong, ang hugis ng kanyang mukha. Isang matinding pagkabigla ang tumama sa kanya na parang isang kidlat na walang tunog. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Ang pagkakahawak niya sa kanyang tungkod ay biglang lumuwag. Sa isang iglap, bumagsak ito sa sementadong daanan. Ang matinis na kalansing nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at tila gumising sa bata mula sa pagkakatitig. Nagulat ang bata, ngunit agad ding kumilos. Yumuko ito at magalang na pinulot ang tungkod. Inabot niya ito pabalik kay Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Heto na po, ma'am," sabi ng bata sa malinaw na boses. At pagkatapos, ngumiti ito. Isang simpleng ngiti lamang. Isang ngiti na nagpakita ng 2 maliliit na biloy sa kanyang mga pisngi. Isang ngiti na nagpangiti rin sa kanyang mga mata. Isang ngiti na bumiyak sa puso ni Doña Elvira. Iyon ang ngiti ni Mateo. Ang eksaktong nangiti niya sa lumang litrato sa ibabaw ng piano sa sala. Isang litrato noong siya ay 12 taong gulang din. Ang maskara ng katatagan ni Doña Elvira ay tuluyang gumuho. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Tinitigan niya ang bata na parang nakakita ng isang multo. Isang multo ng kanyang pinakamamahal na nakaraan. "Sino ka?" Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bahagyang kumunot ang noo ng bata, nagtataka sa reaksyon ng matanda. "Angelo po. Angelo Santos." Nakita ng bata ang pamumutla sa mukha ni Doña Elvira. "Okay lang po ba kayo, Lola?" "Lola." Ang salitang yon ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Gaano na katagal mula noong huli niyang pinangarap na marinig ang tawag na yan. Hindi siya makasagot. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Pinagsasama ang mukha ng batang ito at ang mukha ng kanyang anak. Magkahawig. Sobrang magkahawig. Ang kanyang bodyguard, na kanina pa maingat na nagmamasid mula sa malayo, ay agad na lumapit. Nakita niya ang pagkabalisa sa mukha ng kanyang amo. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" tanong nito. Ang boses ay mahinahon ngunit alerto. Inalalayan niya si Doña Elvira. Hindi pa rin maalis ni Doña Elvira ang kanyang tingin kay Angelo. Ang bawat sulok ng mukha ng bata ay tila isang testamento sa kanyang nawawalang anak. "Ma'am, halika na po. Kailangan niyo na pong magpahinga," marang sabi ng bodyguard. Inaakay siya palayo. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, lumingon si Doña Elvira. Nakatayo pa rin doon si Angelo. Hawak ang kanyang basket ng sampagita. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Ang imahe niya ay tila nakaukit na sa isipan ng matanda. Nang makapasok na siya sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, isinara ng bodyguard ang pinto. Ngunit sa halip na umalis, nanatili siyang nakatitig sa bintana. Pinagmamasdan ng bata na ngayon ay nag-aalok na muli ng bulaklak sa ibang dumadaan. Ang kanyang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong damdamin, isang nag-aalab na determinasyon. Isang tanong ang umuulit sa kanyang isipan, isang tanong na kailangan niyang masagot. Humarap siya sa kanyang bodyguard, nakakasakay lang sa upuan sa harap. Ang kanyang boses, na kanina'y marupok, ay ngayon ay matatag at puno ng awtoridad. Malamig, mapanganib. "Alamin mo ang lahat tungkol sa batang iyon." Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Lahat."
Ang amoy ng bagong lutong turon ang sumalubong kay Angelo pagpasok niya sa maliit ngunit malinis nilang apartment sa Quezon City. Ang kanilang tahanan ay simple lamang. Isang sala na nagsisilbi na ring kainan, isang maliit na kusina, at isang silid na magkasama nilang tinutulugan. Ngunit para sa kanila, ang espasyong ito ay puno ng init at pagmamahal. "Ma, nandito na po ako." Masiglang sigaw ni Angelo, sabay lapag ng kanyang mabigat na bag sa lumang sofa. Lumabas si Liana Santos mula sa kusina. May hawak na isang plato ng mainit-init pang turon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi pagkakita sa anak. Sa kabila ng pagod mula sa maghapong pagtuturo sa elementarya, ang pagdating ni Angelo ang laging nagiging liwanag ng kanyang araw. "Kumusta ang school, anak?" Malambing niyang tanong habang inaayos ang ilang hibla ng buhok na tumakas mula sa pagkakatali. "Heto po, ma." May pagmamalaking inilabas ni Angelo ang kanyang test paper sa math mula sa bag. Isang malaking 100 na may kasamang star ang nakatatak dito. "Perfect po ulit ako." Niyakap ni Liana ng mahigpit ang kanyang anak. "Napakagaling talaga ng Angelo ko. Manang-mana ka sa..." Bigla siyang natigilan. Hindi tinuloy ang sasabihin. Mabilis niyang pinalitan ito. "Manang-mana ka sa akin, syempre." Nagtawanan sila. Ang mga sandaling tulad nito, ang yaman ni Liana. Ang simpleng buhay na ito, ang malusog at matalinong anak. Ito ang lahat sa kanya. Ito ang mundong binuo niya para sa kanilang dalawa, isang mundong malayo sa anino ng nakaraan. Habang kumakain sila ng merienda, isang katok sa pinto ang umagaw sa kanilang atensyon. Si Aling Nita, ang kanilang tsismosang kapitbahay. "Liana, sandali," sabi nito mula sa labas. Binuksan ni Liana ang pinto. "Oh, Aling Nita, bakit po?" "May itatanong lang ako." Bulong ng matanda. Ang mga matay lumilinga-linga sa paligid. "May bisita ka bang ine-expect na mayaman? Kanina pa kasi may umiikot na magarang itim na kotse dito sa atin. Alam mo na, yung klase ng sasakyan na sa Forbes Park mo lang makikita." May nagtatanong-tanong pangaraw tungkol sa batang lalaki na nakatira dito. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Liana. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Itim na kotse. Forbes Park. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi. Pagkatapos ng ganito katagal, baka nagkamali lang po sila ng hinahanap, Aling Nita. Pilit niyang sinabi. Sinusubukang maging kalmado. "Wala po kaming kilalang ganoon." Nang makaalis na ang kapitbahay, dali-daling isinara ni Liana ang pinto. Napasandal siya rito. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa bilis. Napatingin siya kay Angelo na patuloy sa pagkain, walang kamalay-malay sa takot na nagsisimulang bumalot sa kanyang ina. Bigla, ang kasalukuyan ay naglaho. Dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa isang malamig na opisina. 12 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang aircon ay sobrang lamig o marahil ay nanginginig lang talaga siya. Sa kabilang panig ng mesa ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng itim. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mga mata ay kasing talim ng yelo. Si Doña Elvira de Villa. Hawak ni Liana ang kanyang tiyan. Ilang buwan pa lang ang dinadala niya, ngunit para sa kanya, ito na ang buong mundo niya. "Hindi ko na ito patatagalin pa, Hija," sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. "Alam kong mahal mo ang anak ko, at marahil ay mahal ka rin niya. Pero hindi ka para sa kanya. Hindi ka nababagay sa pamilya de Villa." Inilapag ng matanda ang isang checkbook sa mesa. "Gusto kong mawala ka sa buhay ni Mateo. Gusto kong isipin niya na iniwan mo siya dahil sa pera." Mas madali para sa kanya na magalit
kaysa masaktan. Pero mahal namin ang isa't isa. Umiiyak na, sabi ng batang Liana. At dinadala ko po ang apo ninyo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Elvira. Isang apo na magiging kahihiyan lang ng aming pangalan. Hindi, salamat. Heto ang tseke, sapat na halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay kahit saan mo gusto. Ituring mo na lang itong bayad para sa problema. Kinuha ng matanda ang isang pluma at nagsulat. Nang matapos, itinulak niya ang isang pirasong papel papunta kay Liana. Ang halaga ay nakasulat doon. Isang halaga na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa kay Mateo o sa kahit sino man sa pamilya ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay mo at ng batang yan. Ang alaala ay kasing sakit at kasing linaw ng dati. Ang takot na naramdaman niya noon ay ang parehong takot na nararamdaman niya ngayon. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Bumalik siya sa realidad. Hindi niya hahayaang makuha nila si Angelo. Angelo, anak, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Mag-empake ka ng ilang damit mo. Aalis tayo. Magbabakasyon tayo sa probinsya ng lola mo. Po? Bakit po biglaan? Nagtatakang tanong ni Angelo. Basta, anak. Bilisan mo na. Utos niya, habang siya mismo ay nagmamadaling kumuha ng isang bag at nagsimulang magpasok ng mga damit nila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan nilang makaalis. Ngayon na, nang maihanda na nila ang isang bag, hinawakan ni Liana ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Tara na, anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sumisilip muna sa labas. Wala ang kotse. Marahil ay nakaalis na. Marahil ay nag-aalala lang siya ng sobra. Ngunit paghakbang nila palabas ng pinto, isang anino ang tumakip sa kanila. Isang makintab, mahaba, at itim na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng kanilang gate. Hinaharangan ang kanilang daan. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa likurang upuan. At mula sa dilim sa loob, lumitaw ang isang mukha na sa kanyang mga bangungot na lang niya nakikita sa loob ng 12 taon. Ang mukha ni Doña Elvira de Villa. Na-corner sila. Wala na silang matatakbuhan. Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, pinagmasdan ni Doña Elvira ang takot sa mga mata ni Liana Santos. Ang babaeng minsan niyang itinaboy ay nakatayo roon. Mahigpit na hawak ang kamay ng isang batang lalaki na siyang buhay na larawan ng kanyang yumaong anak. Hinigpitan ni Liana ang yakap kay Angelo na tila isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw mula sa isang lawin. Ang eksenang yon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Doña Elvira. Ngunit mabilis itong natabunan ng isang pader ng determinasyon na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ay oras para sa aksyon. Bumaba ang kanyang driver at magalang na lumapit sa mag-ina. Miss Santos, nais po kayong makausap ni Doña Elvira. Kung maaari po sana ay sa isang lugar kung saan kayo makakapag-usap ng pribado. Walang magawa si Liana. Ang pagtakas ay imposible. Ang pagtanggi ay magpapalala lamang sa sitwasyon. May panginginig sa kanyang boses. Sumagot siya, "Saan?" Ilang minuto ang lumipas, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang tahimik at medyo sosyal na coffee shop. Isang lugar na pinili ni Doña Elvira para hindi makatawag ng pansin. Iniwan si Angelo sa pangangalaga ng driver sa loob ng sasakyan na may kasamang pagkain, isang desisyon ni Elvira para masigurong ang pag-uusap nila ni Liana ay magiging prangka at walang sagabal. Naupo sila sa isang sulok. Si Liana, nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Si Doña Elvira naman, tuwid ang likod. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa buong lugar.
Siya ang unang bumasag sa katahimikan. 12 taon, panimula ni Elvira, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. 12 taon kang nanahimik. Bakit ngayon? Wala po akong intensyong guluhin kayo. Halos pabulong na sagot ni Liana, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Nagkataon lang po. Hindi ko po alam na magkikita kayo sa sementeryo. Isang napakagandang pagkakataon. Sarkastikong sabi ni Doña Elvira. Tinitigan niya si Liana, sinusuri ang bawat reaksyon nito. Ang damit ng babae ay simple. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagod, ngunit mayroon pa ring bakas ng kagandahan na minsan ay minahal ni Mateo. Diretsuhin na kita, Liana. Nakita ko ang bata. Nakita ko si Mateo sa kanya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liana. Hindi ako narito para manumbat tungkol sa nakaraan. Pagpapatuloy ni Doña Elvira, kahit na sa loob-loob niya, ang galit at pagsisisi ay nag-uumpugan. Narito ako para sa isang alok. Isang alok na hindi mo matatatanggihan. Huminto siya, hinahayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. Ibigay mo sa akin si Angelo. Napatingala si Liana, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ano po? Bigyan mo siya ng kinabukasang hindi mo kayang ibigay. Sabi ni Elvira, ang kanyang boses ay tila isang negosyante na isinasara ang isang deal. Pag-aaralin ko siya sa pinakamagagaling na eskwelahan sa buong mundo. Titira siya sa isang mansyon, hindi sa isang maliit na apartment. Magkakaroon siya ng lahat ng bagay na pinangarap mo para sa kanya. At higit pa, siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng yaman ng mga Devilla. At ikaw, dagdag niya, kinuha ang kanyang pluma at checkbook mula sa kanyang Hermes bag. Pangalanan mo ang iyong presyo, isang bahay, isang negosyo, isang bagong buhay sa ibang bansa. Kahit ano, ibibigay ko, kapalit ng aking apo. Para kay Doña Elvira, ito ay isang lohikal na solusyon, isang transaksyon na kapwa makikinabang. Ngunit para kay Liana, ito ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Dahan-dahang tumigil ang panginginig ng mga kamay ni Liana. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Elvira. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy. Hindi, mariin niyang sabi. Bahagyang nagulat si Doña Elvira. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Hindi niyo naiintindihan. Pagpapatuloy ni Liana, ang kanyang boses ay tumataas na. Ang anak ko ay hindi isang bagay na maaaring bilhin o ipagpalit. Maaring hindi ko maibigay sa kanya ang mga mansyon at mamahaling sasakyan, pero ibinibigay ko sa kanya ang lahat ng mayroon ako. Ang aking oras, ang aking pagod, ang aking pagmamahal. Hindi mabibili ng pera niyo ang anak ko. Tumayo si Liana. Ang kanyang upuan ay gumawa ng ingay sa sahig. Tapos na po ang usapan na ito. At sa mga salitang iyon, tinalikuran niya si Doña Elvira Devilla at mabilis na lumabas ng coffee shop. Iniwan ang matanda na nakaupo roon. Hawak ang kanyang checkbook na may halong pagkamangha at pagkayamot. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang manugang na si Celine. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malumanay na pag-aalala. Mama, kumusta po? Kanina pa po ako nag-aalala sa inyo. Malamig na sabi ni Celine, sabay abot sa kamay ng biyenan para magmano. Dumiretso si Doña Elvira sa sala at naupo sa isang antigong silya. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang pagtanggi ni Liana ay umuulit sa kanyang isipan. Nakita ko siya, Celine, sabi ni Elvira. Ang babae at ang bata. Agad na umupo si Celine sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang babae pong yon na nang iwan kay Mateo noon. Siya nga, at ang bata, kamukhang-kamukha ni Mateo. Hinawakan ni Celine ang mga kamay ni Doña Elvira. Mama,
Hindi po sa nanghuhusga ako, pero hindi po ba kahina-hinala? Pagkatapos ng 12 taon, bigla silang lilitaw? Panahon kung kailan napakalungkot ninyo. Mama, alam niyo naman po na maraming tao ang kayang gawin ang lahat para sa pera. Ang mga salita ni Celine ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Doña Elvira. Tama si Celine, ang tiempo ay masyadong perpekto. Ipinakita niya sa akin ang isang batang kamukha ni Mateo para lang makuha ang simpatya ko. Bulong ni Elvira sa sarili, ang kanyang pagdududa ay lumalaki. At para makuha ang pera ng mga Devilla, malungkot na dugtong ni Celine, bumuntong hininga siya na tila pasan niya ang bigat ng mundo. Naaawa po ako sa bata, Mama. Ginagamit lang siya sa isang masamang plano. Isipin niyo na lang po ang sakit na idudulot nito sa alaala ni Mateo at sa alaala ng nawala nating anak. Ang huling mga salita ay tumama ng husto. Ang nawala nilang anak, ang sanggol na di umano'y nawala kay Celine nang maaksidente sila ni Mateo. Ang sugat na yon ay sariwa pa rin para kay Doña Elvira. Tumayo si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy na sa galit. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang babaeng yon ay hindi lang siya tinanggihan. Pinagmukha pa siyang tanga. Ginagamit nito ang mukha ni Mateo laban sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang abogado. Si Celine ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng awa. Ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang nabubuo. Attorney Reyes, sabi ni Doña Elvira sa telepono. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Mayroon akong ipapagawa sa iyo. Humarap siya sa bintana. Nakatingin sa malawak na hardin ng kanyang mansyon, ngunit hindi iyon ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Liana Santos. Gusto kong makuha ang isang bata. Kung ayaw niyang ibigay sa maayos na usapan, kukunin ko siya sa legal na paraan. Huminto siya. Ang kanyang desisyon ay buo na. Maghanda ka. Magpapa-DNA test tayo. Nakatayo si Celine Serrano de Villa sa harap ng isang salamin na may gintong kwadro sa kanyang malawak na silid. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng pambahay na damit. Ang buhok ay bahagyang nakalugay sa kanyang mga balikat. Ang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong timpla ng kalungkutan at dignidad. Ang byuda ni Mateo de Villa, ang kaawa-awang manugang. Ito ang papel na ginampanan niya sa loob ng 12 taon. At sa paglipas ng panahon, naging eksperto siya rito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi kailanman niya ipinapakita sa iba. Ang deklarasyon ng giyera ni Doña Elvira kanina ay musika sa kanyang pandinig. Ang matanda ay isang makapangyarihang leon at matagumpay niyang naituro ito sa direksyon na gusto niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang DNA test. Ang agham ay walang kinikilingan. Bago pa man lumabas ang anumang resulta, kailangan niyang kontrolin ang kwento. Kailangan niyang wasakin ang kalaban bago pa man ito makalaban. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Isang ring lang, sumagot na ito. Sa dati, maikli niyang sabi, at agad na ibinaba ang tawag. Makalipas ang isang oras, minamaneho ni Celine ang sarili niyang SUV papasok sa isang madilim na basement parking ng isang hindi kilalang gusali sa Makati. Huminto siya sa pinakaliblib na sulok kung saan tanging isang emergency light lang ang nagbibigay ng liwanag. Ilang sandali pa, isang-isa pang kotse ang pumarada sa tabi niya. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng business suit. Si Dr. Ramirez. Pumasok ito sa passenger seat ng kotse ni Celine. Ang hangin sa loob ay agad na napuno ng tensyon at ng amoy ng mamahaling pabango ng doktor. Celine, this is risky. Bungad ni Dr. Ramirez, ang boses ay mababa at nag-aalala. Isang DNA test? Paano kung magpositibo?
Magpopositibo yon. Kalmadong sagot ni Celine. Hindi man lang siya tinitingnan. Nakatuon ang kanyang pansin sa madilim na pader sa harap nila. Alam kong anak siya ni Mateo. May mga mata si Mateo na hindi mo maaaring ipagkamali. Kung ganoon, tapos na ang laro. Tumaas ang boses ng doktor. Lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng 12 taon. Huminahon ka, Anton, sabi ni Celine. Sa wakas ay lumingon na siya. Hinawakan niya ang braso ng doktor. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon. Hindi matatapos ang laro hanggat hindi ko sinasabi. Bago pa malaman ng lahat kung sino ang batang iyon, sisiguraduhin kong malalaman muna nila kung sino ang kanyang ina. Ang kanyang plano ay simple ngunit malupit. Wasakin ang kredibilidad ni Liana Santos. Gawin siyang isang desperada at mukhang perang babae sa mata ng lahat, lalo na sa mata ni Doña Elvira. Pagbalik sa mansyon, isinagawa na ni Celine ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Nakita niya si Doña Elvira na nakaupo sa sala, tahimik na nakatitig sa isang malaking litrato ni Mateo na nakasabit sa dingding. Dahan-dahang lumapit si Celine. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ng isang maliit na altar na may kandila para kay Mateo. Kinuha niya ang isang rosaryo at nagsimulang magdasal. Ang kanyang mga balikat ay marahang nanginginig. Maya-maya, sinadya niyang magpakawala ng isang maliit na hikbi. Agad na napalingon si Doña Elvira. Celine, Hija? Mama? Sabi ni Celine. Ang kanyang boses ay basag. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Patawarin niyo po ako. Hindi ko lang po mapigilan. Ang sakit-sakit isipin na ang alaala ni Mateo, binababoy ng isang babaeng pera lang ang habol. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Ang bawat luha ay kalkulado. Naantig si Doña Elvira. Tumayo ito at niyakap ang kanyang manugang. Tahan na, Celine. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Poprotektahan ko ang pangalan ng anak ko. Salamat po, Mama, sabi ni Celine, habang isinubsob ang kanyang muka sa balikat ng matanda. Poprotektahan po natin ang pamilya natin. Sa likod ng kanyang mga luha, isang malamig na ngiti ng tagumpay ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, sa kanyang pribadong pag-aaral, binuksan ni Celine ang kanyang laptop. Gumawa siya ng isang bagong anonymous na email address. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard na parang isang manunugtog ng piano na lumilikha ng isang nakamamatay na obra. Ang email ay para sa isang sikat na society blogger, isang taong kilala sa paglalathala ng mga pinakatatagong sikreto ng mga mayayaman at makapangyarihan. Inilahad niya ang isang kwento, isang tip, mula sa isang concerned source. Isang kwento tungkol sa isang mahirap na guro, isang matagal nang nawawalang anak, at ang kahina-hinalang tiyempo ng paglitaw nito na naglalayong targetin ang nagluluksa at mayamang matriarch ng Devilla. Send. Isang click lang at ang lason ay pinakawalan na niya sa mundo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinadya ni Celine na buksan ang kanyang tablet at magkunwaring nagulat. Mama! Oh my God, Mama! Tingnan niyo po ito! Sigaw niya. Sapat lang ang lakas para marinig sa buong hapagkainan. Ipinakita niya ang screen kay Doña Elvira. Isang sikat na blog ang nakabukas at ang headline ay tila isang sampal sa muka. Nagluluksang tycoon, target ng isang elaborate na panloloko, ang yaman ng mga Devilla at ang misteryosong bata. Ang mukha ni Doña Elvira ay namutla. Ang kanyang pinakamalaking takot, ang maging sentro ng isang iskandalo, ang madungisan ang pangalan ng kanyang pamilya, ay nagkakatotoo. Habang binabasa niya ang artikulo na puno ng mga kalahating katotohanan at mga malisyosong insinuasyon na si Celine mismo ang nagsulat, ang kanyang pagdududa kay Liana ay naging isang nag-aapoy na galit.
Huwag po kayong mag-alala, Mama. Sabi ni Celine, hinahaplos ang likod ng biyenan. Lalabanan po natin ito. Hindi po tayo papayag na sirain nila tayo. Samantala, sa isang maliit na eskinita sa Quezon City, si Liliana ay kalalabas lang ng kanyang apartment kasama si Angelo, papunta sa eskwelahan. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang van ang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at bumuhos ang mga tao, mga reporter na may dalang kamera at mikropono. Ang mga flash ng kamera ay sumilaw sa kanilang mga mata. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na pinaputok. Miss Santos, totoo po bang sinusubukan yung mangikil sa mga Divilla? Bakit ngayon lang po kayo lumitaw pagkatapos ng 12 taon? Magkano po ang hinihingi ninyo kapalit ng bata? Nataranta si Liana. Hinila niya si Angelo sa kanyang likuran. Sinusubukang protektahan ito mula sa kaguluhan. Wala po kayong alam. Hindi po totoo yan. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Si Angelo, na nakakapit ng mahigpit sa palda ng kanyang ina, ay nakatingin sa mga galit at mapanghusgang mukha ng mga estranghero. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Ang simpleng mundo niya ay biglang gumuho at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang iskandalo ay sumabog na parang isang bomba. Ang pangalan ng mga Divilla na dati binabanggit lamang sa mga business section at society pages ay ngayon ay nasa bibig na ng lahat. Para kay Doña Elvira, ang bawat artikulo, bawat chismis ay parang isang personal na atake. Ngunit sa kabila ng payo ng kanyang mga abogado na manahimik muna, mas lalo lamang tumigas ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, anuman ang maging resulta. Hindi siya papayag na ang ingay ng media ang magdikta sa susunod niyang hakbang. Ang proseso ng pagkuha ng DNA sample ay isinagawa sa isang pribadong high-end na diagnostic clinic, malayo sa mata ng publiko. Ito ay isang malamig at formal na proseso na pinangangasiwaan ng mga legal na kinatawan mula sa magkabilang panig. Dumating si Liana kasama si Angelo, ang mukhay bakas, ang ilang gabing walang tulog. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ng anak, na tila ba sa paghawak na yon ay humuhugot siya ng lakas. Si Angelo naman, bagamat takot sa mga estrangherong nakapaligid, ay nanatiling tahimik sa tabi ng ina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Si Doña Elvira ay dumating kasama ang kanyang abogado at si Celine na hindi umalis sa kanyang tabi na parang isang anino ng suporta. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos nahihipo, walang nagsasalita. Tanging ang mga utos lamang ng medtech ang maririnig. Nang si Angelo na ang kukuhanan ng sample, isang simpleng cotton swab lamang sa loob ng pisngi. Bahagya itong umigtad. Agad na lumuhod si Liana sa tabi niya. Anak, sandali lang ito. Huwag kang matakot. Nandito si Mama. Malambing niyang sabi. Mula sa kabilang panig ng silid, pinanood ni Doña Elvira ang eksenang iyon. Sa kabila ng kanyang galit at pagdududa, isang bahagi ng kanyang puso ang kumirot. Nakita niya ang pagmamahal. Nakita niya ang tunay na koneksyon sa pagitan ng mag-ina. Pagkatapos ng procedure, habang nag-aayos sila para umalis, aksidenteng natabig ni Angelo ang isang baso ng tubig sa mesa. Kumalat ito, nabasa ang kanyang t-shirt. Bago pa man makakilos si Liana, isang kamay na may suot na mamahaling singsing ang humawak sa balikat ni Angelo. Si Doña Elvira, sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit sa mukha ng matanda. Ang nakita ni Angelo ay isang lola na may nag-aalalang mga mata. Kinuha ni Doña Elvira ang kanyang panyong sutla mula sa kanyang bag at marahang pinunasan ang basa sa damit ni Angelo. Mag-iingat ka sa susunod, ha? Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa narinig ni Liana kailanman. Nagulat si Angelo, ngunit tumango siya. Salamat po.
Mahina niyang sagot. Ang sandaling iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ngunit para kay Doña Elvira, ito ay isang napakalakas na sampal ng realidad. Ang pagdampi ng kanyang kamay sa balat ng bata, ang pagtingin sa mga mata nito, nang malapitan. Naramdaman niya ito. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Isang koneksyon na tumagos sa kanyang puso na matagal nang naging bato. Tumingin siya kay Liana, na nakatitig sa kanya. Ang mga matay may halong gulat at pag-iingat. Mabilis na bumalik ang malamig na maskara ni Doña Elvira. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid nang walang anumang salita. Si Celine ay sumunod, ngunit hindi nakaligtas sa kanyang matalas na mata ang nangyari. Isang maliit na kislap ng selos at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya. Para kay Doña Elvira, ang bawat oras ay parang isang taon. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang opisina sa mansyon. Pinalilibutan ang sarili ng trabaho. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa iisang bagay lamang, ang resulta. Isang hapon, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang caller ID, ang pangalan ng laboratorio. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Hello? Pagkatapos ng ilang formalidad, sinabi ng nasa kabilang linya, Mrs. De Villa, we have the results. They've been verified and are ready for release. Just tell me. Utos niya, ang kanyang boses ay halos pumiyok. Tell me now. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos, ang mga salitang nagpabago sa lahat. The results show a 99% probability. Congratulations, Doña Elvira. The boy, Angelo Santos, is your biological grandson. Nabitawan ni Doña Elvira ang telepono. Napaupo siya sa kanyang silya, ang lakas ay tila umalis sa kanyang katawan. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa kanya, isang halo ng kagalakan, pagsisisi at isang matinding sakit. Totoo. Sa lahat ng oras, totoo. Pinulot niya ang telepono at mabilis na tinawagan ang kanyang abogado. Ihanda mo ang lahat. I want full custody. Nang hapong iyon, dinala ng isang pinagkakatiwalaang mensahero, ang opisyal, at selyadong resulta sa mansyon. Nag-iisa si Doña Elvira sa kanyang opisina nang buksan niya ang envelope. Tinitigan niya ang itim at puting papel. Doon, nakalimbag ang katotohanan. Dugo ng kanyang dugo. Laman ng kanyang laman. Isang piraso ni Mateo na buhay at humihinga. Hindi niya napigilan ang mga luha. Isang patak, tapos isa pa, hanggang sa dumaloy na ito nang tuloy-tuloy sa kanyang mga pisngi. Ito ay mga luha ng kaligayahan sa pagkakaroon ng apo, ngunit kasabay nito ay mga luha ng matinding pagsisisi. Naalala niya kung paano niya itinaboy si Liana. Naalala niya ang galit at pagdududa. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya. Pumasok si Celine sa opisina nang hindi kumakatok. Dala ang isang tasa ng tsa. Nakita niya ang resulta sa mesa at ang biyanan na umiiyak. Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Totoo, Celine, sabi ni Doña Elvira sa gitna ng kanyang mga hikbi. Apo ko siya. Lumapit si Celine. Sa isang iglap, nakita ni Doña Elvira ang sakit sa mukha ng kanyang manugang. Niyakap niya ito. Patawad, Hija. Alam kong masakit ito para sa'yo. Ngunit, apo ko siya. Yumakap pabalik si Celine. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ng matanda. Masaya po ako para sa inyo, Mama. Siyempre po. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang init. Nang ipakita ni Doña Elvira ang resulta kay Celine, tinitigan ito ng manugang na may blangkong ekspresyon. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sariwang mga luha. Ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis, naghahanap ng bagong anggulo, isang bagong paraan para baliktarin ang sitwasyon. Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Paano kung piniki nila ang resulta
para lang makuha ang pera natin. Tumingin si Doña Elvira, naguguluhan. Celine, ito ay mula sa isang reputable na lab. Paano? Mama, ang pera ay kayang bilhin ang lahat, kahit ang mga eksperto, kahit ang katotohanan. Giit ni Celine, ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Alam niyo po ang kayang gawin ng desperasyon. Paano kung ito ay bahagi lahat ng kanilang plano? Ang binhi ng pagdududa na minsan nang itinanim ni Celine ay nagsimulang tumubo muli sa puso ni Doña Elvira sa kabila ng ebidensyang hawak niya. Ang balita tungkol sa resulta ng DNA test ay kumalat na parang apoy, ngunit hindi ito naging kaligtasan para kay Liana. Bagkus, mas lalo pa itong nagsilbi bilang panggatong sa apoy ng publiko. Ang kwento ay nabaluktot. Hindi na siya simpleng mukhang pera. Isa na siyang napakatalinong manloloko na nagtagumpay sa unang bahagi ng kanyang plano. Araw-araw, may bagong kasinungalingan. Bawat paglabas niya ng bahay ay isang pagsubok. Ang mga kapitbahay ay umiiwas. Ang mga magulang sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo ay nagrereklamo. Ang mundo ni Liana ay unti-unting gumuho. Ang tanging nagpapatatag na lang sa kanya ay ang kanyang anak. Ngunit isang gabi, umuwi si Angelo mula sa paglalaro na umiyak. Ma, sabi po nila Miko, peke raw akong Devilla. Peke raw po tayong tao. Totoo po ba yon? Tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng lito at sakit. Ang tanong na yon ang sumira sa puso ni Liana. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, habang tahimik na tumutulo ang kanyang sariling mga luha. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Dinadamay na nito ang inosenteng isipan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay napapaligiran na siya. Ang kapangyarihan ng pera at impluwensya ng mga Devilla ay isang pader na hindi niya kayang tibagin. Sa gitna ng kanyang desperasyon, humanap siya ng kanlungan sa mga lumang alaala. Ang tanging natitirang koneksyon niya kay Mateo. Binuksan niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay ang mga liham ni Mateo, ang mga tuyong bulaklak na ibinigay nito sa kanya at ang ilang mga litrato. Habang tinitingnan ang mga ito, umaasa siyang makahanap ng kahit anong lakas, kahit anong sagot. Isang litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ito ay isang group picture nila ni Mateo kasama ang ilang mga kaibigan sa isang outing. Sa tabi niya ay nakangiti ang isang babae, si Rona, ang dati niyang kaibigan na naging nurse. Magkasama sila sa college bago ito lumipat sa nursing. Matagal na silang hindi nagkikita. Habang tinititigan niya ang mukha ni Rona, isang malayong alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan na parang isang kislap ng kidlat sa isang madilim na gabi. Isang pag-uusap nila noon, ilang buwan bago ang aksidente ni Mateo. Liana, alam mo ba kung saan ako nag-OJT ngayon? Masayang sabi ni Rona sa telepono. Sa St. Luke's. Ang ganda dito. Ang daming mayayaman na pasyente. Kanina lang nakita ko yung girlfriend ng boyfriend mo, si Celine. Nagpa-check up. Noon, binaliwala niya lang iyon. Ngunit ngayon, ang ospital. St. Luke's. Iyon din ang ospital kung saan dinala sina Mateo at Celine pagkatapos ng aksidente. Isang nakakabaliw na ideya ang nabuo sa isipan ni Liana. Isang ideya na napaka-imposible, ngunit sa puntong ito, wala nang imposible. Agad niyang hinanap sa social media si Rona. Sa kabutihang palad, nakita niya ito. Nagpadala siya ng isang desperadong mensahe. Rona, si Liana ito. Pakiusap. Kailangan kitang makausap. Napakahalaga. Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang karinderya sa Maynila. Si Rona ay halatang nag-aalangan. Liana, pasensya na pero napanood ko sa balita. Simula ni Rona. Rona, pakiusap. Wala akong ibang malalapitan. Pinutol siya ni Liana.
Ang kanyang boses ay nanginginig. Naaalala mo ba noon? Sinabi mo sa akin na nakita mo si Celine Serrano sa St. Luke's bago ang aksidente. Kumunot ang noo ni Rona. Pilit na inaalala. Oo, parang, bakit? Nandoon ka rin ba noong dinala sila pagkatapos ng aksidente? Biglang namutla si Rona. Bakit mo tinatanong yan? Matagal na yon, Liana. Delikado yan. Delikado na ang buhay namin ngayon, Rona. Giit ni Liana. Hinawakan ang mga kamay ng kaibigan. May narinig ka ba? Kahit ano. Tungkol sa pagbubuntis niya. Sa miscarriage niya. Tumingin si Rona sa paligid. Na tila natatakot na may makarinig. Bumulong siya. Hindi ako dapat nagsasalita tungkol dito. Pwede akong matanggalan ng lisensya. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Liana, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Rona, tila nag-aaway ang konsensya at takot sa kanyang isipan. Sa huli, nanaig ang konsensya. Hindi ako ang nurse on duty sa ER noon. Simula niya ang boses ay halos hindi marinig. Pero nasa record section ako kinabukasan. Dahil high-profile cases sila, ang daming usapan, ang daming papeles. Huminto siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Liana. Na-curious ako. Tiningnan ko ang chart ni Celine. Anong nakita mo? Kinakabahang tanong ni Liana. Humigpit ang hawak ni Rona sa kamay ni Liana. Liana, ang medical records niya bago pa ang aksidente. Ang mga resulta ng check-up niya na sinabi ko sa'yo, malinaw na nakalagay doon. Mayroon siyang polycystic ovarian syndrome. Malala na. Ayon sa opinyon ng doktor, huminto muli si Rona. Tila nahihirapang sabihin ang mga susunod na salita. Ano, Rona? Ano ang nakasulat? Ayon sa opinyon ng doktor, it was next to impossible for her to conceive naturally. Halos baog siya, Liana. Napatakip si Liana sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Kung hindi siya pwedeng magbuntis. At ang records niya pagkatapos ng aksidente. Pagpapatuloy ni Rona, ang boses ay mas humina pa. Walang nakalagay na miscarriage. Ang nakalagay lang ay mga minor bruises at emotional trauma. Walang bakas na nanggaling siya sa pagbubuntis. Ang mga salita ni Rona ay tumama kay Liana na parang isang track. Ang buong pundasyon ng kwento ni Celine, ang kwento na naging basihan ng lahat ng sakit at paghihirap, ay isang malaking kasinungalingan. Liana, bulong ni Rona, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Walang miscarriage na nangyari dahil hindi kailanman nagbuntis si Celine. Isang kasinungalingan. 12 taon ng kasinungalingan. Ang lahat ng awa at simpatya na nakuha ni Celine, ang lahat ng galit na ibinato sa kanya, lahat ay nakabatay sa isang multo na hindi kailanman umiral. Nasaan ang mga papeles na yon, Rona? Pwede mo bang kunin? Desperadong tanong ni Liana. Umiling si Rona. Imposible. Ilang buwan lang pagkatapos noon, umalis na ako sa ospital na yon. At sigurado ako, sa kapangyarihan ng mga Divilla ang orihinal na mga papeles na yon ay matagal nang nawala o pinalitan. Wala akong kopya, wala akong ebidensya. Biglang gumuho ang pag-asa ni Liana. Alam na niya ang katotohanan. Ang pinakamalaking sikreto sa lahat. Ngunit wala siyang hawak na patunay. Ang meron lang siya ay ang salita ng isang takot na kaibigan laban sa salita at yaman ng isang Serrano Divilla. Nakatayo si Celine sa balkonahe ng kanyang silid. Hawak ang isang kopita ng mamahaling red wine. Mula roon, tanaw niya ang malawak at perpektong hardin ng mansyon. Ngunit ang kanyang isipan ay wala roon. Ito ay nasa isang babae, sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Hindi niya kailangang maging isang henyo para malaman na si Liana Santos ay hindi titigil. Ang DNA test ay isang malaking dagok, ngunit alam ni Celine na hindi ito ang katapusan. Ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan sa pamilyang ito ay hindi lamang ang pagiging biyuda ni Mateo. Ito ay ang trahedya.
Ang pagiging ina na nawalan ng anak at alam niyang iyon ang susunod na aatakehin ni Liana. Kailangan niyang unahan ito. Kailangan niyang patayin ang katotohanan bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong masilayan ang liwanag. Muli, ang madilim na basement parking ang naging tagpuan nila ni Dr. Anton Ramirez. Ngunit ngayon, ang pag-aalala sa mukha ng doktor ay napalitan na ng hayagang takot. "Celine, nababaliw ka na ba?" Halos pasigaw na, sabi ni Anton pagkapasok sa kotse. "Alam kong positibo ang resulta. At ngayon, naririnig ko sa mga kakilala ko sa legal community na may nagtatanong tungkol sa mga medical records mo noon sa St. Luke's. Malapit na sila, Celine. Malapit na sila sa katotohanan." "Kaya nga narito tayo." Malamig na sagot ni Celine. Tila hindi natitinag. Inilapag niya ang isang mamahaling leather briefcase sa pagitan nila. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga blankong medical forms, mga letterhead ng St. Luke's, at iba't ibang uri ng reseta. Lahat ay perpektong peke. "Anong gagawin natin dyan?" Nanginginig na tanong ni Anton. "Gagawa tayo ng katotohanan," sabi ni Celine. "Ang katotohanang mas kapani-paniwala kaysa sa orihinal." Sa loob ng sumunod na 2 oras, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kotse, masusi nilang binuo ang isang obra maestra ng panlilinlang. Gamit ang kaalaman ni Anton sa medisina at ang katalinuhan ni Celine sa detalye, sinulat nila ang isang kompletong medical file. Isang file na naglalaman ng mga prenatal checkups ni Celine, mga resulta ng ultrasound na may petsa, mga nota mula sa isang pekeng OB-GYN, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang detalyadong ER report mula sa araw ng aksidente. Nakasulat doon, sa teknikal na lengguwahe ng mga doktor, ang spontaneous abortion due to vehicular trauma, ang miscarriage, sinadya ni Celine na magdagdag ng isang panghuling, makabagbag damdaming detalye. Isang resulta ng laboratorio na nagsasabing dahil sa pinsalang natamo, si Celine ay nagkaroon ng secondary infertility. Hindi na siya maaaring magkaanak. Bawat pirma ay maingat na ginaya. Bawat termino ay tumpak. Bawat petsa ay akma. Ito ay isang perpektong kasinungalingan na kabalot sa anyo ng siyensya at awtoridad. "Ito," sabi ni Celine habang inilalagay ang huling papel sa isang folder. "Ito ang magiging panangga natin. Ito ang papatay sa anumang pagdududa ni Doña Elvira." Kinabukasan, isinagawa ni Celine ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Inabangan niya si Doña Elvira sa library ng mansyon kung saan alam niyang nag-iisa ang matanda. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay namumumugto at pula, na parang umiyak siya buong gabi. Hawak niya ang folder na parang isang bagay na napakasagrado. "Mama!" Simula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Agad na naalarma si Doña Elvira. "Celine, anong nangyari?" May narinig po ako, Mama," sabi ni Celine. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "May mga taong kumakalat ng tsismis. Sinasabi po nila na hindi raw po ako kailanman nagbuntis, na niloloko ko lang daw po kayo, na niloloko ko raw po si Mateo." Ang mukha ni Doña Elvira ay nag-alab sa galit. "Sino ang nagsasabi niyan? Walang sino man ang may karapatang..." "Hindi na po mahalaga kung sino, Mama." Pinutol siya ni Celine. "Ang mahalaga po, ayokong magkaroon kayo ng kahit katiting na pagdududa sa akin, lalo na ngayon na nandyan na ang bata." Dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa mesa sa harap ni Doña Elvira. "Hindi ko po gustong gawin ito. Ang mga ito po ang mga alaala ng pinakamasakit na bahagi ng buhay ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Pero kailangan niyo pong makita. Kailangan niyang malaman ang katotohanan." Nanginginig ang mga kamay ni Doña Elvira habang binubuksan ang folder. Nakita niya ang mga papeles, ang mga resulta ng ultrasound, ang mga nota ng doktor.
At sa huli, ang ER report. Binasa niya ang mga salitang spontaneous abortion. Nakita niya ang diagnosis na secondary infertility. Bawat salita ay parang isang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Ang bigat ng trahedya ay bumalik ng buong buo. Ang kanyang manugang, ang kawawang si Celine, ay hindi lang nawalan ng asawa. Nawalan din siya ng anak. At nawalan siya ng kakayahang maging ina muli. Itinabi ni Doña Elvira ang mga papeles at niyakap ng mahigpit si Celine na ngayon ay humahagulgol na sa kanyang mga bisig. "Patawad, Celine. Patawarin mo ako sa pag-aalinlangan ko," sabi ng matanda. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha. Ikaw ang tunay na biktima sa lahat ng ito. Habang nakayakap, isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celine. Ang huling pako sa kabaong ay naibaon na. Nang hapong iyon, isang tawag ang natanggap ni Liana mula sa opisina ni Attorney Reyes, ang abogado ng mga Divilla. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. "Miss Santos, ipinapaalam ko lang po sa inyo na nasa panig na namin ang lahat ng kaukulang medical records na nagpapatunay sa miscarriage at kasunod na infertility ni Mrs. Celine Divilla. Dahil sa inyong patuloy na paninira at pagkakalat ng malisyosong impormasyon, kami po ay magsasampa ng kasong libel at slander laban sa inyo na may kasamang hiling para sa moral damages dahil sa intentional infliction of emotional distress." Nabitawan ni Liana ang kanyang telepono. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi lang siya nabigo na ilabas ang katotohanan. Ang katotohanan mismo ang ginamit ngayon bilang armas para tuluyan siyang durugin. Ang mga pekeng papeles na ibinigay ni Celine ay nakalatag sa ibabaw ng mesa sa opisina ni Doña Elvira. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi lang basta papel. Ito ang banal na katibayan ng isang di matatawarang trahedya. At ang sino mang magtangkang yurakan, ang trahedyang yon ay kaaway niya. Ang kislap ng pag-asa na naramdaman niya nang matanggap ang resulta ng DNA ay tuluyan ng namatay, napalitan ng isang nagyayelong galit. Nalinlang siya, hindi ng isang estranghero, kundi ng isang babaeng minsan ay minahal ng kanyang anak. Ginamit ni Liana Santos ang pinakamasakit na paraan para makuha ang gusto niya, ang pagyurak sa alaala hindi lang ni Mateo, kundi pati na rin ng apo nilang hindi na silayan ng mundo. Ipinatawag niya si Liana para sa isang huling pag-uusap. Hindi sa mansyon, hindi rin sa teritoryo nito. Pinili niya ang lobby ng isang 5 bituing hotel, isang lugar na pampubliko, ngunit malamig at walang personal na koneksyon. Isang lugar na nagpapakita ng kapangyarihan. Dumating si Liana, ang muka ay pagod, ngunit may determinasyon pa rin. Naupo siya sa tapat ni Doña Elvira, handang ipaglaban ang katotohanang natuklasan niya. "Mayroon po akong nalaman," simula ni Liana. "Tumigil ka na," putol ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay matalas at walang anumang bahid ng init. "Tapos na ang pag-arte mo." Nagulat si Liana. "Hindi po ako umaarte. Si Celine." "Wag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng manugang ko." Tumaas ang boses ni Doña Elvira, sapat lang para marinig nila. "Nakita ko na ang lahat. Ang mga ebidensya, ang patunay ng kanyang paghihirap. At ikaw, naglakas loob kang gawing isang kasinungalingan ang pinakamasakit na yugto ng buhay niya?" "Hindi po kasinungalingan ang sinasabi ko," giit ni Liana. "Ang mga papeles na nakita niyo ay peke. Hindi kailanman siya nagbuntis." Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elvira. Ang determination sa mukha ni Liana ay hindi niya nakita bilang katapangan, kundi bilang desperasyon ng isang taong nahuli na. "Alam mo, sa isang sandali, naniwala ako sa'yo," sabi ni Doña Elvira, dahan-dahan, na parang ninanamnam ang bawat salita. "Nang makita ko ang bata, nang hawakan ko siya,
May naramdaman ako. Akala ko, sa kabila ng lahat, mayroon kang natitirang dignidad. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay tila bumalot kay Liana. Tumingin siya pababa sa babaeng minsan niyang itinaboy. Akala ko iba ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na puno ng pagkasuklam. Isa ka lang palang desperada. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liana ng mas masakit kaysa sa isang sampal. Bago pa siya makasagot, tumalikod na si Doña Elvira at naglakad palayo. Iniwan siyang nakaupo roon, tulala at wasak. Ang utos ni Doña Elvira sa kanyang abogado ay malinaw at brutal. Tapusin na ito. Kinabukasan, isang court sheriff ang kumatok sa pinto ng apartment ni Liana. Inabutan siya ng isang opisyal na dokumento, isang temporary restraining order. Nakasaad doon, sa malamig na lengguwahe ng batas, na siya at ang kanyang anak na si Angelo Santos ay pinagbabawalang lumapit sa kahit sinong miyembro ng pamilya De Villa sa distansyang 100 metro. Ang anumang pagtatangka na makipag-ugnayan sa personal, sa telepono o sa anumang paraan ay ituturing na paglabag sa utos ng korte. Nabitawan ni Liana ang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ito na iyon. Ang pader sa pagitan nila at ng mga De Villa ay naging legal at hindi matitinag. Opisyal na siyang isang banta, isang kaaway. Pagpasok niya sa loob, nakikita niya si Angelo na nagdodrawing sa kanilang maliit na mesa. Tumingala ito, ang mga matay puno ng inosenteng pag-asa. Ma, kailan po ulit natin dadalawin yung mabait na lola? Tanong nito. Sabi niyo po, lola ko siya. Bakit po ayaw na niya tayong makita? Hindi na napigilan ni Liana ang kanyang mga luha. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihin sa anak niya na ang lola nito ay ang mismong taong sumisira sa kanilang buhay? Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Angelo, nakaupo si Liana sa dilim. Ang apartment ay hindi kailanman naging ganito, katahimik at malungkot. Tinitingnan niya ang restraining order sa mesa. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Natalo na siya. Wala na siyang laban. Wala na siyang kakampi. Pakiramdam niya, siya na lang ang nag-iisa sa buong mundo. Bigla, isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan. Isang tunog ng nababasag na salamin. Napatalon si Liana sa gulat. Ang bintana sa kanilang sala ay basag. Sa sahig, sa gitna ng mga bubog, ay isang malaking bato. Mabilis siyang tumakbo sa silid ni Angelo. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Mabuti na lang at hindi ito nagising. Nanginginig siyang lumapit sa nabasag na bintana. May nakita siyang nakatuping papel na nakatali sa bato. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya. 5 salita lang ang nakasulat, gamit ang mga letrang ginupit mula sa dyaryo. Umalis na kayo kung ayaw niyong masaktan. Hindi na ito isang legal na laban. Hindi na ito isang laban sa korte o sa media. Ito ay isa ng tunay at pisikal na banta. Ang kanilang buhay ay nasa panganib na. Nanalo si Doña Elvira de Villa. Nakuha na niya ang restraining order. Ang pangalan ng pamilya ay nalinis na sa mata ng batas. Si Liana Santos ay opisyal ng isang talunan, isang kasinungalingang napatahimik. Si Celine ay ligtas na sa kanyang panig, ang perpektong imahe ng isang nagdurusang byuda. Dapat sana ay payapa na ang kanyang kalooban. Dapat sana ay panatag na siya. Ngunit hindi. Sa katahimikan ng gabi, habang nakaupo sa kanyang marangyang opisina na may hawak na isang baso ng mamahaling brandy, isang hindi maipaliwanag na kabalisahan ang bumabagabag sa kanya. Ang tagumpay ay may lasang abo.
Ang katahimikan sa mansyon ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi ng isang malalim at malamig na libingan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mga imahe ay ayaw umalis sa kanyang isipan. Ang mukha ni Angelo. Ang mga mata niyang puno ng pagkalito, hindi ng kasakiman. Ang paraan ng pagtango nito, nang punasan niya ang damit nito, isang kilos na puno ng inosenteng pasasalamat. Ang mukha ni Liana sa huli nilang pag-uusap. Ang sigaw nito, hindi po kasinungalingan ang sinasabi ko. Hindi yon tunog ng isang aktres na galing sa pagsisinungaling. Iyon ay tunog ng isang inang nasasaktan, isang babaeng ipinaglalaban ang isang katotohanang walang naniniwala. At higit sa lahat, ang alaala ng sarili niyang kamay na dumampi sa balat ng bata. Ang kuryenteng iyon, ang koneksyong yon, isa ka lang palang desperada. Ang sarili niyang mga salita ay bumabalik sa kanya na parang isang multo. Paano kung nagkamali siya? Paano kung ang desperada ay hindi si Liana, kundi ang isang taong may mas malaking itinatago? Ang kanyang tiwala kay Celine na itinayo sa loob ng 12 taon ng pinagsamahang pagluluksa ay biglang nagkaroon ng isang maliit na bitak. Isang maliit ngunit mapanganib na bitak. Ang mga pekeng papeles, masyadong perpekto, masyadong napapanahon, masyadong kumpleto. Tumayo si Doña Elvira. Hindi siya naging isang bakal na tycoon sa pamamagitan ng pagtitiwala lamang sa kung ano ang ipinapakita sa kanya. Naging matagumpay siya dahil sa kanyang kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Ngunit alam niyang hindi na niya maaaring gamitin si Attorney Reyes. Ang kanyang abogado ay gumagalaw base sa katotohanang ibinigay niya. Kailangan niya ng isang tao na ang tanging katapatan ay sa kanya at sa pera niya. Isang taong sanay maghukay sa pinakamadilim na mga sikreto. Kinuha niya ang isang lumang telepono mula sa kanyang drawer, isang non-smartphone na para lamang sa mga pinakapribadong tawag. Nagdial siya ng isang numero mula sa memorya. Salcedo, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Si Mr. Salcedo, ang kanyang pribadong investigador, isang anino na ginagamit niya para sa corporate intelligence, isang taong kayang maghanap ng karayom sa isang bunton ng dayami. May trabaho ako para sa'yo, sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay mababa at direkta. Isang pangalan, Dr. Anton Ramirez. Gusto kong malaman ang lahat. Ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang karera, ang kanyang mga kaibigan, at lalo na ang kanyang sitwasyong pinansyal 12 taon na ang nakalipas. Walang tanong na bakit mula kay Salcedo. Kailan niyo kailangan, ma'am? Kahapon, sagot ni Elvira at ibinaba ang tawag. Makalipas ang 24 na oras, personal na dumating si Salcedo sa mansyon gamit ang isang lihim na daanan sa likod. Dala niya ang isang manipis na brown envelope. Sa loob ng opisina, inilatag niya ang mga dokumento. Si Dr. Ramirez, simula ni Salcedo, 12 taon na ang nakalipas, ay lubog sa utang. Utang sa sugal. Malapit na siyang kasuhan ng mga pinagkakautangan niya. Bigla, isang linggo pagkatapos ng aksidente ni Mr. De Villa, nabayaran lahat ng utang niya. Cash. Hindi kumurap si Doña Elvira. Saan galing ang pera? Iyon ang mahirap na bahagi, sabi ni Salcedo. Ngunit meron akong mga contact. Ang pera ay idineposito sa kanyang account mula sa isang wire transfer, mula sa isang offshore bank account sa Cayman Islands. Isang account na halos imposibleng i-trace. Halos, ulit ni Doña Elvira. Alam niya kung ano ang ibig sabihin niyon. Tumango si Salcedo. Kumuha siya ng isang huling piraso ng papel mula sa envelope. Isang kopya ng bank transaction. Kailangan ng maraming pera at pabor para makuha ito, ma'am. Pero nakuha ko. Ang pangalan ng may-ari ng offshore account. Itinuro ni Salcedo
Ang isang pangalan na nakalimbag sa papel. Ang paningin ni Doña Elvira ay nanlabo. Ang mga letra ay tila lumukso mula sa pahina. Ang pangalan ng taong naglipat ng milyon-milyong piso sa account ng isang doktor na lubog sa utang, isang linggo lamang matapos mamatay si Mateo. Celine, ang kanyang pangalan bago siya naging De Villa. Ang briefcase na hawak ni Doña Elvira ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang perpektong tiyempo, ang mga pekeng papeles, ang mga luhang kalkulado, ang 12 taon ng panlilinlang, hindi lang siya niloko. Ginawa siyang isang tanga. Ginawa siyang kasangkapan sa isang napakalaking kasinungalingan. Ginawa siyang kontrabida sa buhay ng sarili niyang apo. Ang sakit. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong namatay si Mateo. Dahil ito ay sakit ng kataksilan. Huminga ng malalim si Doña Elvira. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, wala na ang kalituhan, wala na ang pagdududa. Ang naroon na lamang ay isang nagyayelong kalinawan at isang galit na mas mainit pa kaysa sa bakal na tinutunaw sa kanyang mga pagawaan. Tumingin siya kay Salcedo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. "Maghanda ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. "May malaking pagtitipon tayong gagawin bukas." Ang sala ng mansyon ng mga De Villa, na karaniwang isang lugar ng marangyang katahimikan, ay ngayon ay nababalot ng isang kuryenteng halos masusunog sa tensyon. Bawat mamahaling palamuti, bawat antigong kasangkapan, ay tila isang tahimik na saksi sa nagbabadyang bagyo. Nakatayo si Doña Elvira de Villa sa gitna ng silid. Ang kanyang postura ay tuwid na parang isang general na handa nang pumasok sa digmaan. Nakasuot siya ng isang madilim na pulang bestida, ang kulay ng kapangyarihan at paghihiganti. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Naroon si Celine, nakaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting pagkalito. "Mama, bakit po may biglaang pagpupulong? At bakit po narito si Dr. Ramirez?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng perpektong pag-aalala. Ipinatawag siya ni Doña Elvira sa ilalim ng pagkukunwaring may mahalagang legal na usapin silang kailangang talakayin kasama ang doktor bilang isang expert witness. Si Dr. Anton Ramirez ay nakaupo sa isang silya sa di kalayuan. Halatang hindi komportable. Pawis ang kanyang noo sa kabila ng malamig na aircon. "Mayroon lang tayong kailangang linawin." "Celine," sagot ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay pantay ngunit malamig. "Isang bagay na matagal nang dapat nating nalaman." Sa hudyat niya, bumukas ang malaking pinto ng sala. Pumasok ang 2 tao na hindi inaasahan ni Celine, si Liana Santos at ang anak nitong si Angelo. Napatalon si Celine mula sa kanyang upuan. "Mama, ano ang ginagawa nila rito? May restraining order laban sa kanila." "Ako ang nagpawalang bisa nito," simpleng sagot ni Doña Elvira. "At ako ang nag-imbita sa kanila." "Maupo ka, Celine." Ang utos ay hindi isang pakiusap. Napilitang maupo si Celine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Habang nakatingin kay Liana, na maingat na inalalayan si Angelo sa isang upuan sa pinakamalayong sulok. Nagsimula si Doña Elvira na maglakad-lakad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ang tanging maririnig. Sa loob ng 12 taon, panimula niya, may isang kwentong bumalot sa pamilyang ito. Isang kwento ng trahedya, isang kwento ng isang asawa at isang ina na nawalan ng lahat sa isang iglap. Tumingin siya ng diretso kay Celine. "Isang kwento na pinaniwalaan ko. Isang kwento na ipinagtanggol ko." Huminga siya ng malalim. Ngunit ang bawat kwento ay may mga butas at ako,
Sa aking pagiging bulag, ay hindi ito nakita. Humarap siya kay Dr. Ramirez. "Doktor?" sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas. 12 taon na ang nakalipas, kayo po ay lubog sa utang sa sugal. Hindi po ba? Namutla si Dr. Ramirez. "Oh, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." "Huwag na tayong maglokohan," sabi ni Doña Elvira. Naglabas siya ng isang dokumento mula sa isang folder na hawak ng kanyang assistant. Ang kopya ng bank transaction. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ng doktor. 1 linggo pagkatapos ng aksidente, isang malaking halaga ang pumasok sa inyong account mula sa isang offshore account sa Cayman Islands. Sapat na halaga para bayaran ang lahat ng utang nyo at para mabuhay ng marangya. Nanginginig na tinitigan ni Dr. Ramirez ang papel. Ang kanyang profesional na pagkilos ay gumuho. Ito! Hindi ito totoo. Peke yan." "Peke?" tanong ni Doña Elvira. "Tulad ng mga medical records na ginawa ninyo para kay Celine?" Sa puntong yon, alam na ni Celine na tapos na ang laro. Ngunit hindi siya susuko nang hindi lumalaban. Tumayo siya, ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwaring galit. "Mama, paano niyo nagagawa ito sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko? Mas pinaniniwalaan niyo pa ang isang babaeng ngayon lang lumitaw kaysa sa akin na nakasama niyo sa pagluluksa sa loob ng 12 taon? Hindi ang babaeng yan ang pinaniniwalaan ko, Celine," sagot ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. "Pinaniniwalaan ko ang ebidensya, ang katotohanan." Dahil sa takot na makulong, bumigay si Dr. Ramirez. "Patawad po, Doña Elvira. Napilitan lang po ako. Si Celine. Si Celine po ang nagplano ng lahat." Ang lahat ng mata ay napunta kay Celine. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nabasag. Ang natira ay isang mukha na puno ng purong, hindi na natatagong galit. Bigla, isang nakakabaliw na tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang tawa na walang saya, isang tawa na puno ng kapaitan at kabiguan. "Oo!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag. "Oo, ako ang nagplano. At alam niyo kung bakit." Lumakad siya palapit kay Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Dahil pagod na akong maging anino lang. Si Mateo, mahal niya ako, oo. Pero ang puso niya, palaging may isang bahagi na nakalaan para sa babaeng yan." Itinuro niya si Liana. "At ikaw?" Binalingan niya si Doña Elvira. "Kailanman ay hindi mo ako itinuring na tunay na pamilya. Palagi akong tagalabas, ang asawa ng anak mo, ang ina ng hindi mo nabuong apo. Iyon lang ako sa'yo. Kaya gumawa ako ng isang trahedya na hinding-hindi mo malilimutan. Isang trahedya na magtatali sa akin sa yaman at pangalan ng Divila, magpakailanman. At nagtagumpay ako. Sa loob ng 12 taon, ako ang reyna dito. Ako." Sa kanyang pagwawala, napansin niya si Angelo na takot na nagtatago sa likod ni Liana. Lumakad si Celine patungo sa kanila. At ang batang yan, ang pesteng yan ang sumira sa lahat. Nang akmang lalapit pa siya, mabilis na humarang si Angelo sa kanyang ina. "Huwag niyo pong saktan ang mama ko," sigaw ng bata. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig ngunit matatag. Ang kilos na yon ang tuluyang nagpag-unaw sa natitirang kontrol ni Doña Elvira. "Mga gwardya!" sigaw niya. Pumasok ang mga security personnel at hinawakan si Celine, na patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Doña Elvira. Puno ng isang pangako ng paghihiganti. Nang maisara na ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kasinungalingan na bumuhay sa mansyon sa loob ng 12 taon ay patay na. Naiwan si Doña Elvira, si Liana at si Angelo. Dahan-dahang lumingon si Doña Elvira.
Hinarap niya ang babaeng minsan niyang sinaktan at ang bata na apo niya pala. Ang kanyang mukha, na kanina'y matigas sa galit ay ngayon ay nagpapakita ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat ng isang hindi masukat na pagsisisi. Ang silid ay tahimik, ngunit para sa kanilang tatlo, ang tunay na pag-uusap ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ng mga Divilla na dating laman ng bawat balita ay unti-unting napalitan ng mga bagong issue. Si Celine Serrano de Villa kasama si Dr. Anton Ramirez ay nahaharap sa maraming kaso mula sa pamimeke ng mga pampublikong dokumento hanggang sa perjury at grave threats. Ang kanilang kinabukasan ay nasa kamay na ng batas, isang madilim na landas na sila mismo ang gumawa. Ngunit para sa mga naiwan sa mansyon, ang tunay na paghuhukom ay hindi nangyayari sa korte, kundi sa loob ng kanilang mga puso. Isang umaga, tumayo si Doña Elvira sa harap ng kanyang malaking salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili. Ang nakikita niya ay ang refleksyon ng isang babaeng nagkamali, isang inang nabigo, isang lolang naging malupit. Dahan-dahan, isa-isa, tinanggal niya ang mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang kwintas na perlas ay inilagay niya sa kahon. Ang mamahaling hikaw ay isinunod niya. Tinanggal niya ang makapal na make-up na nagsisilbing maskara niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang walk-in closet at nilagpasan ang mga hanay ng itim at madilim na mga power suit. Sa halip, kinuha niya ang isang simpleng bestida na kulay beige, isang damit na hindi niya naisuot sa loob ng mahigit isang dekada. Hindi na siya ang bakal na matriarch ng De Villa. Ngayong araw, gusto niyang maging si Elvira lang, isang lola. Nagpahatid siya, hindi sa kanyang makintab na itim na sasakyan, kundi sa isang simpleng kotse. Ang destinasyon, ang maliit na apartment sa Quezon City. Nang buksan ni Liana ang pinto, nakita niya ang isang babaeng hindi niya halos nakilala. Wala ang dominante at nakakatakot na aura. Ang naroon ay isang matandang babae na may mga matang puno ng bigat at pagsisisi. Walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi sa loob ng 12 taon. Si Liana na may pag-iingat pa rin ay pinapasok siya. Naupo si Doña Elvira sa lumang sofa, ang parehong sofa kung saan naglalaro si Angelo. Tumingin siya sa paligid ng simpleng tahanan, isang tahanang masikip sa espasyo, ngunit maluwag sa pagmamahalan, isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya. Liana, panimula ni Elvira, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Hindi ako narito para mag-alok ng pera o para kunin ng kahit ano. Narito ako para humingi ng tawad. Tumingin lang si Liana. Ang kanyang mga mata ay isang kalmadong lawa na naglalaman ng isang dekada ng sakit. Patawad, ulit ni Doña Elvira, at sa pagkakataong ito, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang tunay na luha ng pagsisisi na nakita ni Liana. Patawad dahil sa aking pagiging makasarili. Sinira ko ang pag-iibigan ninyo ni Mateo. Ako ang nagsinungaling sa sarili kong anak. Sinabi ko sa kanya na iniwan mo siya dahil sa pera. Dahil mas madali para sa akin na isipin niyon kaysa tanggapin na may minahal siyang hindi ko kontrolado. Ang pag-amin na yon ay bumitak sa pader na itinayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso. Ang galit at lungkot na nakita ko kay Mateo pagkatapos mong umalis. Nagpatuloy si Elvira, ang kanyang boses ay basag na. Baka kung hindi dahil sa akin, baka kasama pa natin siya ngayon. At iyon ang kasalanang habambuhay kong pagbabayaran. Sa wakas, nagsalita si Liana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Matagal ko na po kayong pinatawad, Doña Elvira. Hindi dahil sa inyo, kundi para sa sarili ko at para kay Mateo. Pero ang pinakamahalaga, ginawa ko po yon para kay Angelo.
Ayokong lumaki siya na may galit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, lumabas si Angelo mula sa silid. Nagulat na makita ang bisita. Nagtago siya sa likod ng kanyang ina, medyo natatakot pa rin. Ngumiti si Doña Elvira, isang tunay at malungkot na ngiti. May kinuha siya sa kanyang bag. Hindi ito checkbook, isa itong luma at medyo kupas na photo album. Angelo, malamig niyang tawag. Halika, apo. May gusto akong ipakita sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Angelo. Ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Umupo siya sa tabi ng matanda sa sofa. Binuksan ni Doña Elvira ang album. Ang mga pahina ay puno ng mga litrato ng isang batang lalaki na may parehong nangiti at parehong mga mata ni Angelo. Ito ang papa mo noong kasing edad mo siya, sabi ni Elvira. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang tinuturo ang isang litrato ni Mateo na nakasakay sa isang bisikleta. Paborito niya yan. Tingnan mo, pareho kayo ng pekas sa ilong. Hinaplos ni Angelo ang litrato. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sa bawat pahina, sa bawat kwento ni Doña Elvira tungkol sa kabataan ni Mateo, ang distansya sa pagitan nilang tatlo ay unti-unting nawawala. Pinupunan ito ng mga alaala, ng pag-ibig at ng isang pamilyang nagsisimulang muling mabuo mula sa mga piraso ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, sa malawak na hardin ng mansyon ng mga De Villa, ang hangin ay hindi na mabigat sa kalungkutan, kundi puno ng tunog ng tawanan. Tumatakbo si Angelo sa damuhan, hinahabol ang isang bola. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa mga puno. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ay may dalawang babaeng nakaupo. Si Liana at si Doña Elvira. Magkatabi sila, pinapanood ang bata, may dalang ngiti sa kanilang mga labi. Nag-aalala pa rin ako, Mama Elvira. Sabi ni Liana, ang mansyon na ito, baka masanay siya sa yaman. Ngumiti si Dovira Elvira, isang nangiting puno ng kapayapaan. Huwag kang mag-alala. Tiyakin nating dalawa na ang puso niya ay mananatiling mas mayaman kaysa sa anumang bank account. Ituturo natin sa kanya ang mga bagay na pareho nating nakalimutan at natutunan muli. Ang halaga ng katotohanan, ng pagpapatawad at ng pamilya. Tumakbo si Angelo palapit sa kanila. Pawis ngunit masaya. Yumakap siya sa baywang ng kanyang ina at pagkatapos ay lumingon at yumakap din sa kanyang lola. Niyakap nilang dalawa pabalik ang bata. Isang yakap na nagsasara sa lahat ng sugat. Hindi ito ang perpektong pamilya na binuo mula sa isang perpektong simula. Ngunit ito ay isang pamilyang tunay, isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, winasak ng pagmamataas, ngunit muling binuo ng kapatawaran at pag-ibig. At sa wakas, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Sa huli, ang kwento ni na Doña Elvira at Liana ay hindi lamang tungkol sa mana o apelyido, kundi tungkol sa katotohanan at pagpapatawad. Sa gitna ng mga kasinungalingan, huwad na record medikal, at kasakiman ni Celine na naig pa rin ang likas na lakas ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak kahit mag-isa. Nang mabunyag ang DNA test at gumuho ang mga pekeng ebidensya, unti-unting naglaho ang galit at pagdududa at napalitan ng pag-unawa at pagsisisi. Ipinakita ng kwento na ang kasamaan ay may hangganan at ang katotohanan ay laging lumalabas. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa kakayahang tumanggap, magpatawad, at muling bumuo ng pamilya mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Sa pagpili ng pagkakasundo, natutunan ng bawat isa na ang dugo ay mahalaga, ngunit ang pag-aaruga at pagmamahal ang tunay na nagbubuklod. At ikaw, naniniwala ka ba na ang pamilya ay binubuo ng dugo o ng pagmamahal? Kumusta ka ngayon? May sugat ka bang kailangan pang hilumin? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Nandito ang channel para makinig, umunawa,
at samahan ka sa bawat kwento ng pag-asa.